Nanindigan ng Commission on Elections na dapat sumunod ang media organization sa panuntunang right to reply ng mga kandidato. Kapag ipinag-utos nilang isumagot ang kandidato at hindi siya nabigyan ng pagkakataon, maaaring irekomenda ng COMELEC na kansilahin ang prangkisa ng kumpanya. Reklamo naman ng ilang grupo baka abusuhin ng mga kandidato ang karapatang ito. May news to go si Tina Panganiban Perez. Yeah, definitely there will be changes. There will be changes. Pero hindi, I don't think it will be major. Ito ang pahayag ni COMELEC Chairman Sixto Brillantes matapos dinggin ang pagkwestiyon ng media sa ilang probisyon sa election guidelines ng COMELEC. Ayon kay Brillantes, malamang daw ay babaguhin ng komisyon ang right to reply provision kung saan ang mga kandidatong mababatikos ay maaaring hingig ilabas din ang kanilang panig. Pero tila lalo pang hihigpit sa ilalim ng revised guidelines. Sabi kasi ng COMELEC Chairman, di na muna pasasagutin ng media sa reklamo ng kandidatong gustong mag-right to reply. At kahit walang reklamo, maaari raw silang manita. May banta pa ang komisyon sa mga di susunod kapag iniutos nitong pasagutin ng kandidato. After reading your report, we see that there is the right to reply should be exercised and you don't obey it, then you take certain risks. Not the criminal aspect, because the criminal aspect will take time. But the administrative aspects, like we're recommending the cancellation of your franchise. Ang GMA Network at ang kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas nangangamba na baka maabuso ang right to reply ng mga kandidato. This infringes on the editorial prerogative of the TV networks. If you just allow, politicians to just reply, it might be a never-ending battle of replies. Bukod sa right to reply provision, kinwestiyon din ang probisyon naglilimita sa ads ng mga kandidato sa kabuuang 120 minutes para sa lahat ng TV networks kada national candidate at kabuuang 180 minutes para sa lahat ng radio station. Giit ng GMA Network, dapat consistent ang interpretasyon sa batas. Noong eleksyon 2010 kasi, per station ang bilang sa airtime limit. Paniwala ng network, makakaapekto ito sa right to suffrage. While the law says equal opportunity or equal time, by restricting the airtime allotment, they're removing time, effective time for all the candidates and for the people, to know their candidates. Ang nakakabahala pa, may parusang pagkakakulong ang mga lalagpas sa airtime limit. Di lang sa kandidato, kundi pati mga opisyal ng media na magbebenta ng sobrang airtime. Mahirap daw ito dahil hindi malalaman ng isang network kung ilan na ang ad ng isang kandidato sa ibang estasyon at kung sumusobra na sa kanyang limit. Because of the difficulties in surveillance and monitoring, it becomes an oppressive regulation. Sa issue naman ng prior consent, nauna nang sinabi ng COMELEC na babaguhin ito ang kanilang panuntunan. Hindi na raw kailangang ihingi ng permiso ng media sa COMELEC ang pag-interview sa isang kandidato. Kailangan na lang daw mag-abiso sa COMELEC para naman daw mamonitor nila ito. Pero may nakikita pa rin problema rito ang GMA Network. Ang tinatanong ko, how that should be complied with? Can it be done by telephone call, an hour before? Kasi very dynamic ang public affairs programs. Sa susunod na linggo, ihahayag ng COMELEC ang mga magiging pagbabago sa panuntunan nito. Tina Panganiban Perez, GMA News.